So mga tol, alam na nga po ng karamihan na bukod tanging si Liam Wilson nga lang po ang nagpatumba dito sa kasalukuyang kampiyon ng WBO Super Featherweight na si Emmanuel Navarrete. Subalit napabagsak man itong si Navarrete, nakarecover ito at nakabawi kay Wilson sa round 9, kung saan si Wilson naman ang pinabagsak niya at tinapos. So may nakatakda nga pong laban mamaya si Liam Wilson sa bansa niya, sa Australia, kontra kay Carlos Maria Alanes ng Argentina. 10 rounders bout nga po yan para sa titulong WBO International Super Featherweight. Ibig sabihin lang yan mga tol, kung mananalo si Liam Wilson sa laban na yan, siya ang magiging mandatory kay Navarrete at malaki ang tsansa na mag-rematch silang muli. Ayon nga po kay Liam Wilson mga tol, i-hold muna daw ni Navarrete ang belt niya hanggang muli daw silang magkaharap. So naniniwala nga po si Wilson mga tol na ang hawak ni Navarrete na titulo ngayon ay kanya. Dahil alam ni Wilson sa sarili niya mga tol na siya ang nanalo sa laban nila ni Navarrete nito lang February. Nandaya daw kasi si Navarrete noong mapabagsak daw niya ito sa round 4. Niluwa daw kasi ni Navarrete ang mouthpiece para ma-delay daw ang oras at para makarecover. Kung hindi daw sana ginawa yun ni Navarrete, tiyak na siya daw dapat ang panalo. Kaya kung makakalusot mamaya si Liam Wilson sa laban niya, malaki ang posibilidad na maglaban muli sila ni Navarrete. Lalo pat WBO International ang paglalabanan nila ni Carlos Maria Alanes. Baka nga makabawi pa si Liam Wilson kay Navarrete, matulad sa laban niya dati sa kababayan natin na si Joey Noynay. Tinalo siya ni Joey Noynay noong una silang nagharap via technical knockout sa round 5. Subalit bumawi si Liam Wilson kay Noynay sa rematch nila at pinabagsak naman ang Pinoy sa round 2. Kaya hindi malayong makabawi din siya kay Navarrete dahil nasaktan niya si Navarrete at nababagsak pa. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong sabihin ni Pilipos ni Tumbuan na tatalunin at ina-knockout daw niya ang kababayan natin na si Carl-Hams Martin, natanong naman si Pilipos mga tol, paano daw kung si Casimero at Martin ang maglaban? Sagot ni Pilipos, masyado daw maliit si Carl-Hams Martin para kay Cuadro Alas. Dagdag pa ni Pilipos mga tol, maaga lang daw tatapusin ni Casimero itong si Martin at easy lang daw natatalunin. So wala naman pong sagot si Martin mga tol sa mga birada sa kanya ni Pilipos. Ini-enjoy muna ni Martin ang panalo niya kasama ang kanyang pamilya. Sa ibang balita naman mga tol, Jermar Charlo bumalik na sa pag-iinsayo. Hindi nga po ito yung makakalaban ni Canelo Alvarez mga tol, si Jermar Charlo naman po yun. Magkakambal po kasi ang dalawa mga tol. Nagpapakondisyon na ulit itong si Jermal. Napapabalitaan kasi na pagkatapos ng laban ng kakambal niyang si Jermel, siya naman daw ang susunod na makakalaban ni Canelo Alvarez. Kaya kailangan mag-training siya na maaga. 2 taon pa namang layoff itong si Jermal. Huling laban pa niya noong June 19, 2021 kontra kay Juan Matias Montiel. Tinalo niya via unanimous. Kung umakyat ng 2 dibisyon ng kakambal niyang si Jermel para harapin itong si Canelo, siya naman aakyat ng 1 dibisyon para harapin si Canelo Alvarez. Malinis pa rin ang kartada ni Jermal mga tol. May record na 32 wins, no losses with 22 knockouts.